Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, gabi-gabi tayong binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataong manumbalik, magnilay at matuto. Ngunit ang gabi ng Miyerkules ay laging espesyal para sa atin dito sa Pioneer Legacy. Sapagkat ito ay gabi ng fiqh, gabi ng kaalaman at kaayusan ng ating pagsamba. Fiqhi, hindi lang ito basta batas. Ito ang pag-unawa sa panloob at panlabas na anyo ng ating pagsunod kay Allah. Ito ang paglilinis ng gawa hindi lang sa anyo kundi sa layon. Ito ang pagsigurado na ang ating sinasambit sa dila ay sinasang-ayunan ng ating puso at kilos. Marami ang nagsasala pero iilan lang ang nakakaintindi kung bakit sila nagsasala. Nakakalungkot na mas maraming Muslim ang kabisado ang batas, pero hindi naintindihan ang lalim ng habag sa likod nito. Fiqhi is not just a science of rules. It is the heartbeat of your worship. Ngayong gabi, kasama natin muli ang palagian at minamahal nating Sheikh tuwing Miyerkules, si Sheikh Salman Hassan, isang huwaran ng pagtuturo, pagpapakumbaba at matatag na paghahawak sa sunnah. Jazakallahu khairan Sheikh sa iyong patuloy na pagpapaunlak sa amin. Hindi po namin binabaliwala ang oras at pagod na inilalaan ninyo sa amin. Kayo po ay biyaya sa aming lahat. Bilang panimula, ating pakinggan ang ilang talata mula sa banal na Quran na magsisilbing ilaw ng ating gabi. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Sayda Batalyon upang bigkasin ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Subhanallah. Tunay na ang Quran ang una at huli nating gabay. Mula sa paniniwala hanggang sa paglalakad sa araw-araw. Jazakallahu khairan sa ating kapatid na si Saydali Batalyon. Mga kapatid, ang tagapagsalita natin ngayong gabi ay hindi nalingid sa inyo. Sa bawat Miyerkules, siya ang ating gabay sa serye ng Al-Fiqhu at ngayon ay nasa session 21 na po tayo. Alhamdulillah. Si Sheikh Salman ay isang guro, tagapagturo at tagapagsalita na hindi lang nakauunawa sa teknikalidad ng fiqh, kundi sa kabuuang layunin nito, ang mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, itaas natin ang ating puso't isipan at pakinggan ang bagong yugto ng ating paglalakbay sa fiqh. Narito na po si Sheikh Salman Hassan para sa Al-Fiqh Series Session 21. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. وبعد. Ang papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, biyayaan at pangalagaan sa lahat ng oras. Alhamdulillah, tayo muli ay nagkita-kita at muli namin inihingi ang inyong pandinig upang mapakinggan ang mga mahalagang bagay patungkol sa mga batas ng ating pananampalataya. Inshallah, tayo ay magpapatuloy sa ating tinatalakay tungkol sa kitab na Al-Mulakhas Al-Fiqhi na isinulat ng ating butihing Sheikh na si Sheikh Muhammad bin Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. At tayo ay napapaloob sa Kitabus Salah na tinatalakay natin ang patungkol sa mga syurut nito o mga kondisyon nito. At gaya ng mga binanggit natin ng mga nakaraan, ang binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na unang kondisyon ng sala ay ang dukhul waqtiha, ang pagpasok ng oras nito. At natin natalakay ng mga nakaraan. At ang pangalawang binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na kondisyon ng sala ay sathul aurat, ang pagtatakip ng aurat, at pangatlo ay ang ijtinabun najasa, na ibig sabihin ay ang paglilinis sa mga najis na dumidikit sa katawan, sa damit o sa lugar kung saan tayo magsasala. At inshallah, ngayong hapon muli ay ating dudugtungan ang ating tinatalakay tungkol sa syurutus salah, mga kondisyon ng pagdarasal. At tayo ay nasa syartul rabi' na ito ay ang istiqbalul qibla, o ito ay ang pagharap sa qibla. Kaya binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na sabi nito, wa min syurutis salati istiqbalul qibla wa hiya al-qa'batu al-musharrafa. Kabilang anya sa mga kondisyon ng salah, ng pagdarasal, ay ang pagharap sa qibla na siyang banal na Ka'bah. Sumiyat qiblatan liiqbalin nasi 'alayha wa li'anna al-musalliya yuqabiluha. Ito daw ay tinatawag o pinangalanan na qibla dahil ang mga tao ay humaharap dito at dito humaharap ang nagsasala. Qala ta'ala, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ibalin mo ang iyong mukha sa dakong kinaroroonan ng Masjid al-Haram sa Makkah, at kahit saan ka man o saan man kayo naroroon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iharap ninyo ang inyong mga mukha sa dakong ito sa pagdarasal. Kaya sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, faman qaruba min al-Ka'bah فكان يراها وجب عليها استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه. Ang sino mang malapit anya sa Kaaba, halimbawa nandoon ka mismo sa Makkah at malapit ka mismo doon sa Masjidil Haram at malapit ka doon sa Kaaba, at nakikita mo ito
ay kailangan humarap ka sa Kaaba mismo ng buong katawan. Dahil may kakayahan siya na makita o may kakayahan ka na makita ang ng direkta ang Kaaba. Sa makatwid, hindi pinahihintulutan para sa kanila na lumihis dito, na sinumang nakikita niya direkta ang Kaaba, hindi maaari o hindi pinahihintulutan na ilihis mo ang iyong katawan mula sa kanan o mula sa kaliwa kapag nakikita mo direkta ang Kaaba. Ang sinumang malapit dito, ngunit hindi nakikita dahil sa isang hadlang sa pagitan nila, ay dapat sikapin na hanapin ito at humarap dito hanggat maaari. Kahit nandun ka sa Makkah, nandun ka sa Masjidil Haram, pero mayroong kang harang sa pagitan. Halimbawa, nasa labas ka ng Masjidil Haram, nasa playground ka lang ng Masjidil Haram, sikapin mo na humarap dito hanggat maaari, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. Bagkos sabi nito, وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الْكَعْبَةِ فِي أَيِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْأَرْضِ. Ang sinumang malayo sa Kaaba, sa anumang direksyon sa mundong ito, ay dapat humarap sa direksyon kung saan matatagpuan ang Kaaba sa panahon ng kanyang pagsasala. Sa panahon na siya ay magsasala. Katulad halimbawa, ikaw ay nasa Pilipinas, nandito ka sa Saudi, pero malayo ka sa Makkah halimbawa, nasa Taif ka, nasa Riyadh, nasa Jeddah, o kahit saan ka man dito sa gitnang silangan, o kahit saan ka man sa sulok ng mundong ito, nararapat sa iyo na humarap ka sa Kaaba, sa Qibla, kapag ikaw ay magsasala. Sapagkat ang pagkalihis anya sa kanan o sa kaliwa, sabi dito, wala yadurru tayammunu wala at-tayassuru al-yasiran. Ang pagkalihis anya sa kanan o kaliwa o kaliwang bahagi ay hindi nakakapinsala. Ibig sabihin, nasa malayong lugar ka halimbawa, at gaya ng lagi natin sinasabi sa mga nagtatanong kung saan ba ang Qibla, kung nasa Pilipinas ako halimbawa, o nasa ganito akong lugar, o paano ko malalaman ang palatandaan ng Qibla, lagi natin ipinapayo sa kanila na kung saan lumulubog ang araw, nandoon matatagpuan ang Qibla. Yun ang magiging batayan mo ng Qibla. Either, ngunit binanggit na natin mga ulama na kinakailangan kung saan lumulubog ang araw, lilihis ka dito mula sa kanan or mula sa kaliwa. Hindi mo mismo tutumbukin yung lubugan ng araw. Kung baga lilihis ka dito sa kanan o sa kaliwa. Gaya ng binanggit dito na Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kung ikaw ay nakalihis sa kanang bahagi o sa kaliwang bahagi, ay hindi ito makakasira sa iyong pagdarasa li hadith, dahil dito sa binanggit na hadith o batay sa hadith na ito na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ito ay sahih at Tirmidhi. Ibig sabihin na anumang nasa pagitan ng silangan at kanluran ay tinatawag na qibla. Okay? So, ngunit binanggit niya rito na ito ay nalalapat lamang sa mga taga-Madina at sa mga kapareho nilang qibla, ang parehong naangkop sa lahat ng iba pang mga bansa. Halimbawa, ang qibla ng isang tao sa silangan ay nasa pagitan ng timog at hilaga. At gayon din ang qibla ng isang tao sa kanluran. So, ang pagdarasal, sabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, fala tasihhu as-salatu bidun istiqbal al-qibla. Tatandaan po natin ito mga kapatid sa pananampalataya, na ang pagdarasal niya ay hindi matatanggap o hindi magiging tama kapag ikaw ay hindi nakaharap sa qibla. Yaqawlihi ta'ala, batay sa talata kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
at kahit saan man kayo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naroroon, ay iharap ninyo ang inyong mga mukha sa dakong ito sa pagdarasal. Ibig sabihin sa qibla. Ibig sabihin, kayo man, sabi dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay fi barrin aw jawin aw bahrin aw mashrikin aw maghribin. Ikaw man ay nasa lupa, sa disyerto, o sa himpapawid, o ikaw man ay nasa dagat, o sa silangan, o sa kanluran, kinakailangan na iharap mo ang iyong mukha, o iharap mo ang iyong katawan sa dakong qibla o sa kinaroonan ng qibla kapag ikaw ay magsasala. Maliban, sinabi niya rito, maliban anya, illa al-ajiza an istiqbal al-Ka'bah. Maliban sa mga walang kakayahan anya na makaharap sa Ka'bah. Tulad halimbawa sabi niya ng marpus, yung mga nakagapos, o awil maslub, yung mga tao na nakapako, ligayr al-qibla, na kung saan sa ibang kung saan hindi nakaharap sa ibang sa direksyon na maliban sa qibla, o hindi nakaharap sa qiblaan niya o direksyon ng qibla, kung sila ay nakagapos at hindi kayang humarap dito, dapat silang magsala. Sabi nito, na fa'innahu yusalli hasbi istita'atihi. Ibig sabihin na dapat silang magsala ayon sa kanilang kakayahan. Okay? Kahit na hindi sila nakaharap sa qibla. Sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. Sapagkat ang kondisyong ito ay maaaring baliin dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan ayon sa pinagkasunduan ng mga ahlul ilm. At gayon din sa panahon ng matinding digmaan sa mga tumatakas dahil sa baha. Halimbawa, gayon din sa mga tao na nasa panahon ng matinding digmaan, o yung mga tao na tumatakas dahil sa baha, tumatakas dahil sa pagkasunog, o nasunugan halimbawa, tumatakas sa mabangis na hayop, o tumatakas sa kaaway, at sa mga may sakit at walang kakayahang makaharap sa qibla. Ang lahat ng mga ito, o lahat ng mga taong ito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay dapat magsala ayon sa kanilang mga kalagayan. Kung hindi man sila nakaharap sa qibla, ito ay walang problema kung hindi man sila makaharap sa qibla. O di kaya, kasama rin dito mga kapatid sa pananampalataya, kasi lagi itong tinatanong ng marami. Halimbawa, ikaw ay bumiyahe, nakasakay sa bus, nakasakay sa jeep halimbawa, at alam mo na kapag sinabi mo halimbawa, tulad halimbawa sa dyan sa Pilipinas halimbawa, at ikaw ay nasa biyahe halimbawa, at alam mo na hindi mo kayang pahintuin ang sasakyan na sinasakyan mo, at lalagpas o malalaktawan mo ang oras ng sala, ay maaari kang magsala kahit hindi ka nakaharap sa qibla. Gaya rin ang napag-usapan natin ng mga nakaraan, kahit man na sa ganitong paraan ay wala kang wudu at kaya mo magtayamum, nararapat na ikaw ay magsala kahit anuman ang iyong kalagayan. So ang kanilang sala, ang ganitong salaan niya, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay tatanggapin o tama ang iyong sala dahil ang kondisyong ito ay maaring baliin sa mga ganitong kalagayan. Gaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ibig sabihin na kaya inyong katakutan ng Allah hanggang inyong makakayanan. At gayon din ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi nito na wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ako ay mag-uutos sa inyo ng o na gawin ang isang bagay anya, pagkatapos ay gawin niyo ito sa abot ng inyong makakaya. So nabanggit din dito nabanggit din sa napagkasunduang hadith na sa panahon ng matinding takot halimbawa,
yung matinding takot, dapat silang magsala ng nakaharap sa kibla o hindi nakaharap sa kibla. Ibig sabihin, sa panahon ng matinding takot, walang problema na ikaw ay magsala na nakaharap sa kibla or hindi nakaharap sa kibla. Ang direksyon ng kibla, mga kapatid, sa pananampalataya ay maaaring matukoy sa maraming bagay. Kabilang dito, halimbawa, ang al-ikhbar, yung mga pagkakuha ng impormasyon sa mga tao. Halimbawa, na sinabi ito, فَإِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقِبْلَةِ مُكَلَّفٌ سِكَّةٌ عَدْلٌ عَمِلَ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ الْخَبَرِ مُتَيَقِّنًا al-qibla. Kung ang isang tao halimbawa ay mapagkakatiwalaan, di kaya ay makatarungan ng taong ito, at itinuro niya kung saan ang qibla, dapat nating gawin ito sa kondisyon na ang tagapagbigay balita ay natitiyak niya ang qibla. Halimbawa, yung mismong napuntahan mong lugar ay alam nila kung saan ang qibla, halimbawa, at itinuro ito yung qibla kasi nararapat na hanapin natin ang qibla kapag tayo ay magsasala. So kung ang halimbawa doon sa lugar kung saan ka napunta halimbawa ay siya ay nakatira doon mismo sa qibla, nakatira mismo doon sa lugar at tinanong mo, siya ay mapagkakatiwalaan, siya ay tawag dito adil, tawag dito makatarungan at tinanong mo sa kanya nasaan ang qibla, tinuro niya sa'yo ito yung qibla, dapat na ito ay paniwalaan mo sapagkat siya ang mismong nandun sa lugar o nakatira sa lugar na yun at siya mismo nakakaalam sa qibla. Basta importante siya ay nagsasala rin. Alam mo na ang taong ito ay mapagkakatiwalaan. Gayon din na binanggit niya rito na gayon din niya kung ang mga mihrab, mga member ng masjid ay nakita. Halimbawa, napunta ka doon sa lugar at doon sa lugar na yun, mayroong mga masjid at nakita mo yung, kasi tayong mga, alhamdulillah, mga Muslim, yung masjid, laging mayroon itong tinatawag ng mihrab. Yung mihrab po, ito po yung nakaumbok doon sa masjid na tinatayuan ng imam or yung tinatawag natin na member ng masjid. Okay, so ito lagi yung palatandaan natin. So kapag ito ay nakita natin, ito ay dapat gamitin basihan bilang katibayan ng qibla. Okay? Dahil ang madalas na pagsasala sa masjid na yon ay patunay na ang qibla nito ay tama, ang qibla nito. At gayon din para sa bilang panghuli dito sa pagharap ng qibla na pang-apat sa kondisyon ng sala, wa kadhalika yasdullu ala al-qiblati bin-nujum. Gayon din na ang qibla ay maaari ding matukoy sa pamagitan ng mga bituin. Qala Allah Ta'ala, gayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bin-najmi hum yahtadun, at sa pamagitan ng mga bituin sila ay napatnubayan. O nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bituin bilang gabay natin sa ating paglalakbay sa gabi. Opo. So ganun po ang paraan ng paghahanap ng qibla. Ash-shart al-khamis, ang ikalimang kondisyon, ito ay an-niyya, ang layunin, ang intensyon. Sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa min shurut as-salati an-niyyatu wa hiya lughatan al-qasd wa shar'an al-'azm ala fi'li al-'ibadati taqarruban ila Allah ta'ala. Kabilang din anya sa mga kondisyon ng sala ay ang layunin, intensyon, na sa lugha ito ay tinatawag na al-qasd. Napakaraming kahulugan po ng al-qasd. Maaaring pakahulugan din natin ang layunin, intention o pagbabalak. At gayon din sa syar o sa batas ng Islam, ito ay nangahulugan ng pagpapasya na magsasagawa ng isang gawaing pagsamba upang mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Wa mahallaha al-qalb. Ito po ay napaka-importante na maintindihan natin at maituro natin sa mga tao. Mahallun niyati al-qalb. Ibig sabihin ang lugar ng layunin, ng niya, ng intensyon ay ang puso. Fala yahtaju ila talaffuz biha. Tatandaan po natin ito, bal huwa bid'atun.
ito ay hindi maaaring bigkasin. Ang niya, hindi po ito binibigkas. Okay? Bagkus ito ay isang inobasyon. Ito ay isang bid'a na bigkasin ang niya. Sapagkat lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Wala ashabuhu. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, hindi ito ginawa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam unang kanyang mga kasamahan, mga sahaba. Hindi nila ginawa na kapag sila ay mag-i-intention o magmimiya ay binibigkas nila. Okay, nilalakog nila. Hindi, wala pong ganun. Fayanwi biqalbihi as-salata allati yuriduha. So, halimbawa, kung ikaw ay magsasala, ay isa sa puso mo ang iyong sala. Okay? Ang sala na itatayo mo ay kinakailangan mong isa puso ang iyong sala. Tulad ng halimbawa, magsasala ka ng salatul dhuhr o salatul asr, ay kinakailangan na isa puso mo yung layunin mo na ikaw ay magsasala ng dhuhr o kaya asr na ano pa mang mga gusto mong isala. Katulad ng binanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang bawat gawain ay nakabatay sa layunin. Kung hindi mo nilayon ang iyong sala, na isasala, hindi ito matatanggap sapagkat kabilang sa kondisyon ng sala ay ang layunin na ikaw ay magsasala. Okay? Ganyan din na dapat gawin ang layunin kasama ng pambungad na takbir, yung takbiratul ihram, na ito ang intention ay kasabay ng gawain pagsamba. Kung halimbawa sabi nito na ikaw ay nakapag-intention na bago pa magsala o bago pa ang sala, walang problema dito, palabas. Halimbawa, galing ka sa bahay, halimbawa, katulad ng mga kalalakihan, galing ka ng bahay, alam mo na, pupunta ka ng masjid kasi magsasala ka ng salatul dhuhr o salatul asr o ano pa mang klaseng salatul maghrib, salatul isha, salatul fajr. Dito pa lang sa bahay, meron ka ng intention o habang pupunta ka ng masjid, meron ka ng intention na ikaw ay magsasala. So kung napaaga mo ang iyong intention, papunta sa masjid na ikaw ay magsasala halimbawa sa sala na yun, halimbawa, ito ay walang problema. Hindi ito problema na nauna ang iyong sala. Palabas, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullahu ta'ala. Gayon din, na binanggit niya rito na ito ay isang condition din na ang intention ay mapanatili sa buong sala. Okay? Kung ito ay nagambala sa panahon ng pagdarasal, ang iyong sala ay bapal. Walang bisa ang iyong sala. Halimbawa, habang ito ay nagsasala, kinakailangan nandoon na yung layunin mo sa pagsasala mo, na ikaw ay nagsasala ng dhuhr. Hindi maaari na mawala yung intention mo sa habang ikaw ay nagsasala, dahil kapag nawala ito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, magiging bakal ang iyong sala o mawala ng bisa ang iyong sala. Yun. Binanggit din niya rito na وَيَجُزُ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَهُوَ مَأْمُومٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ أَنْ يَقْلِدَ صَلَاتَهُ نَافِلَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَرْضٍ صَحِيحٍ. Gayon din na binanggit din niya rito na pinahihintulutan din para sa sinumang nahuling sumama sa salatul jamaah, ibig sabihin siya ay ma'mum o munfarid, na baguhin ang kanyang layunin bilang sunnah na sala kung ito ay para sa tamang layunin, tulad ng siya ay nagsasala ng mag-isa, halimbawa siya nagsasala munfarid siya, nag-isa siya nagsasala ng salatul jamaah, salatul fariida, yung obligasyong sala, at narinig niyang mayroong magsasala ng jamaa at ninanais ng magsala kasama nila, ito ay walang problema. Pinahihintulutan na baliin ang kanyang ibahin ang kanyang layunin. So para po maintindihan natin, halimbawa, tayo ay nagsasala. I mean, dumating tayo, yung mga kalalakihan po ito madalas na nangyari. Dumating ka sa masjid at inabutan mo yung salatul jamaa kasama ng imam, at ikaw ay magiging ma'mum, sumama ka sa kanila, maaaring inabutan mo isang rak'a lang. Or maaaring wala ka nang inabutan. Halimbawa, na dumating ka ay nakaupo na sila ng tasyahud at kinakailangan na ikaw ay sumama sa kanila. Hindi mo kailangan na mag-antay na magtaslim sila. Kinakailangan na sumama sa kanila. Yun po yung nararapat. Okay? Yun po yung sunnah. At ikaw ay umupo sa kanila or kahit umabot ka ng isang rak'a halimbawa, at alam mo na sa panahon na yan, ikaw ay ma'mum. Okay?
Kasi mayroon ka pang naabutan sa imam. Ngayon, habang ikaw ay, habang sila ay pagkasalam ng imam, nagtaslim yung imam, ikaw ay magpatuloy ng iyong sala. Kasi kukumpletuhin mo yung sala mo. Habang tumayo ka halimbawa, at mayroon kang narinig, kasi sa pagpunta mo doon, na yung narinig mo na ay nasa farida, ibig sabihin, nasa obligasyong sala. Habang ikaw ay, halimbawa, tumayo ka para magpatuloy ng sala, kasi tapos na yung jamaa, at mayroon kang narinig na nag-iqama, ibig sabihin, mayroon silang, kahit isa lang, halimbawa, o dalawa, ibig sabihin, mayroon natin salatul jamaa na nahuli, halimbawa, ngayon, pwede mong baguhin ang iyong layunin na gawin itong na ang iyong layunin ay gawin mong nafila, ibig sabihin sunna ang iyong sala, at pagkatapos ikaw ay umupo at magtaslim at sumama ka sa kanila para makuha mo yung buong gantimpala ng salatul jamaa. Yun po yung tinutukoy ko rito. Pwede mong baguhin ang iyong layunin para lang sa layunin mo ikaw ay sasama doon sa magsasala ng salatul jamaa at sa gayon ay makuha mo yung gantimpala ng salatul jamaa. Kahit naman, halimbawa, ito ay munfarid, nag-iisa, halimbawa, nagsala ka ng nag-iisa, ng sala na obligadong sala. Pagkatapos, habang nagsasala ka, ay narinig mo na mayroong dumating na magsasala, kahit nag-iisa, kasi narinig mo nag-iqama siya, at hindi ka napansin na ikaw ay nagsasala, halimbawa, at nag-iqama siya, ang gagawin mo, babaguhin mo yung layunin mo na ito ay nafila or sunna na sala, pagkatapos ay magtataslim ka at pupunta doon sa salatul jamaa para makuha mo yung gantimpala ng salatul jamaa. Ganun po ka-importante. Ganun po kahalaga yung salatul jamaa po, mga kalalakihan, mga kapatid na kalalakihan. Sapagkat maaari mong baliin ang yung sala doon sa layunin mo. Maaari mong baguhin ang layunin mo dahilan lang doon sa pagsama ng salatul jamaa, at ganun kahalaga ang salatul jamaa, mga kapatid sa pananampalataya. So, sabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa'alam anna ba'da an-nasi qad ahdathu fi an-niyyati bid'atan wa tashaddudan ma anzala Allah bihi ma min sultan. Bilang kaalaman na ang ilang mga tao anya ay gumagawa ng mga innovation, mga bid'a, at pagpapahirap sa intention, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbigay ng anumang pahintulot dito. Tulad halimbawa ng pagsabi nila ng halimbawa yung mga nagsasabi hanggang ngayon, at naitatanong pa po itong pagsasabi ng mga tao na bago siya magsasala ay maglalayon muna at kanyang didikasin, ilalafog na, didikasin niya yung niya. Yung pagsabi niya ng nawaitu an usalliya fardan kada wa kada, halimbawa wa adada kada min ar-raka'at adaan billahi khalfa hadha al-imam. Ibig sabihin na mayroong mga tao, lalo na yung mga matatanda na tinatanong nila ang ganito na halimbawa bago sila magsimula ng sala, ay ilalafod nila, ibibigay nila yung kanilang layunin. Halimbawa yung sinasabi nila, ako ay naglalayon na halimbawa magsasala ng ganito at gayong obligadong pagdarasat na may ganitong bilang ng mga rak'a, bilang pagsunod sa Allah sa likod ng imam na ito. Mayroong mga ganito hanggang ngayon na nagtatanong sila. So, ngayon nalaman natin na ang niya, ang mahal nito, ang lugar nito ay ang puso. Hindi ko ito maaaring ilapod o bigkasin. Sapagkat ito po ay bid'a. Ang paglapod po nito ay bid'a. At ito ay nagpapahirap sa ibang mga tao, or ang layunin na ito ay nagiging bid'a dahil sa ganitong kalagayan at mga katulad nitong binibigkas. So ito ay isang bagay na hindi ginawa ng sugod ng Allah sallallahu alaihi wasallam, at hindi rin naiulat na binigkas niya ang layunin o ang niya, intention, o ito man ay palihim o malakas na pagbigkas, at hindi rin niya yun ipinag-utos sa kanyang mga sahaba na ilahog o bigkasin ang layunin. Kung kaya, qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sinabi ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na siya ay nagsabi, al-jahru bin niyyati la yajibu la yustahabbu bittifaq al-muslimin. Ibig sabihin na ang pagbigkas anya ng layunin, intention,
ng malakas ay hindi ito obligado at hindi rin ito mustahab ayon sa pinagkasunduan ng mga ahlul ilm. Bagkus ang sino man anya na binibigkas ang intensyon, ang layunin ng malakas ay isang mubtadi, okay, na sumasalamat sa Sharia o batas ng Islam. Kung gagawin na ito sa paniniwalang ito ay bahagi ng Sharia, siya ay tinatawag, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, fahuwa jahilun balun. Siya ay tinatawag na jahil at siya ay naliligaw. At parusa sa pagdidisiplina ang nararapat sa kanya. Okay? Kung magpapatuloy siya sa paggawa nito, pagkatapos niyang malaman at may paliwanag sa kanya ang bagay na ito, lalo na kung naaabalan niya ang mga nakapaligid sa kanya dahil sa malakas niyang boses, o kung paulit-ulit niya itong ginagawa, kung gayon sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, siya ay karapat-dapat sa mabigat na parusang pandisiplina para doon sa kanyang ginagawa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghuli na qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Sabihin mo, Muhammad, sa kanila na itong mga Bedouin na ito, nais ba ninyong pagsabihan ang Allah hinggil sa inyong din o inyong relihiyon at sa anuman na kinikimkim ninyo sa inyong mga sarili? Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ng anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay al-alim. Al-alim, ganap na nakakaalam o nakaalam lahat ng bagay na walang anumang naililihim sa kanya na anumang nasa inyong mga puso na paniniwala o hindi kaya ay pagtanggi at ang pagiging mabuti o hindi kaya ang pagiging masama. So, ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalataya, hindi kailangan na bigkasin natin ang ating layunin, ang ating niya, sapagkat alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam sa layunin ng puso at binabalak ng ating mga puso o natin. Hindi na kailangan bigkasin ang mga ito sa sala o anumang iba pang gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay magsasagawa ng layunin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa lahat ng bagay na ito. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa Allah khairan. Barakallahu fikum. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, napakarami nating natutunan ngayong gabi. Mula sa mga masalimuot na detalye ng batas, hanggang sa mga simpleng aral ng puso. Ngayon, mga kapatid sa Islam, mga sisters, tanungin natin ang ating tagapagsalita kung tumatanggap pa siya ng mga katanungan. Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, tumatanggap po kayo ng mga ilang katanungan mula sa ating mga kasama dito sa Google Meet at sa viewers natin sa live. Inshallah po, hanggang natin sagutin. Alhamdulillah. Ngayon mga kapatid sa Islam, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kapatid na magtanong upang mas mapalalim pa ang ating pagkaunawa. Opo. Dito po sa Google Meet, para sa mga kalalakihan, gamitin ng raise hand feature kung magtatanong po kayo at direktang magtanong po kayo sa ating tagapagsalita. At para naman po sa mga kababaihan, manatili po tayo at manatili na isulat na lamang po sa ating comment section o chat box ang ating katanungan para sa ating tagapagsalita at inshallah po, ihahatid po natin ito sa kanya ng malinaw at nang mabigyan din ng kasagutan ng malinaw at kalinawan. At pangatlo po, yung mga kapatid natin diyan po sa may live po natin, isulat na lamang po sa comment section ng inyong mga katanungan at ihahatid din po natin ito sa ating panauhin at kami po ang magiging tulay ng inyong katanungan upang ipaabot po sa ating tagapagsalita. Opo.
Bago po mga katanungan, habang inaantay natin mga katanungan, nais ko pong pasalamatan ang mga iba't ibang mga grupo, organisasyon ng online muhadara lectures dito po sa atin na dumalo at nakilahok. Maraming salamat po. Naway pagtibay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pananampalataya. Opo, at gabayan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tungo sa matuwid na landas. Amin. Sa mga kapatid po namin dyan sa live, opo, mga kapatid natin dyan sa mga OFW dyan po sa Qatar, maraming salamat po sa inyo at binabati namin kayo ng magandang hapon po dyan sa Qatar. Opo. At sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, katanungan po tayo. Asa na pong katanungan? Okay, babasahin ko ang katanungan. Meron po ditong katanungan mula po kay Nasima Limbuna. Salam. Tanong ko lang po, may kasalanan ba ako sa kasama ko sa trabaho dito sa Saudi Arabia? Nagsasala siya, maling-mali naman po. Tinuturuan ko po siya paano magsala, sinasabi ko sabay sa akin pag ako nagsala. Pero hindi siya nasunod. Paano ako magsala? Ang gusto niya, explain ko sa kanya para maintindihan niya. Di ko naman po kaya dahil hindi po ako talented mag-English. Hindi rin po ako nakakaintindi ng salitang Arabic. Isa siya negra, hindi po Muslim. Sobrang nagigilty po ako. Hindi ko po maturuan ng maayos. Ayan po ang katanungan, Sheikh. Unang-una po, ito po ay nagpapatunay mga kapatid sa pananampalataya na obligado tayo bilang isang Muslim na matuto ng ng mga lingwahe na lalo na ang Arabic kahit kaunti or English kahit kaunti. Gayunpaman, hindi po tayo nagkakasala kung hindi tayo nagkakaintindihan sa kabilang dako o sa ibang tao halimbawa at hindi natin ma-explain sa kanila ang paraan ng ganitong gawain o ng mga ibada, hindi po tayo nagkakasala doon sapagkat wala po tayong kakayahan na ma-explain sa kanila yon. Pero halimbawa kung pinayuhan natin siya na sumama sa atin habang tayo ay nagsasala at hindi nasunod sa atin dahil din ang gusto niya, so hindi tayo magkakasala sa ganung kalagayan. Wala pong problema yon dahil wala tayong kakayahan na mag-explain sa kanya. Pero kung kaya natin mag-explain sa kanya, katulad halimbawa kasama mo ay Pilipino at gusto niya i-explain mo sa kanya, ayaw niya na sasama sa'yo kasi ang gusto niya explanation, so okay na kailangan ma-explain mo sa kanya yon. Kasi kaya mong explain yun sa kanya in Tagalog. Pero kung wala kang kakayahan, hindi po ito pagkakasala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, naway naging malinaw ang iyong kasagutan, sister, naway naging malinaw ang kasagutan sa inyong katanungan, sister Nasima Limbuna. Okay, dito po sa live session, wala pa po ako nakikitang katanungan, magkaganoon pa man. Shoutout po kay Zaina Baremasim po dyan sa Qatar. Opo. May katanungan po pangalawang katanungan. Magtanong po tayo lalo't napakahalaga ng ating diskusyon ngayong gabi. Ang ating topiko na binabalangkas ng ating magiting na tagapagsalita ay napakahalaga. Since wala pong magtatanong, baka po ito'y nangangahulog ang naintindihan naman po ang binalangkas ng ating tagapagsalita. So, magkaganoon pa man, alhamdulillah. Opo, alhamdulillah. Jazakallahu khairan sa nagbahagi ng katanungan at lalong-lalo na po kay Sheikh Salman para sa napakalinaw at makahulugang sagot na tunay na nagbibigay linaw sa aming mga katanungan o sa ating mga katanungan. Opo, alhamdulillah. Mga kapatid sa Islam, isang gabi na naman ng
pagsasala ng puso at isip. Ito ang tunay na layunin ng kaalaman. Ang gawing mabisa ang pananampalataya at maging malinaw ang landas patungong kaligtasan. Hindi lahat ng gumagawa ay tumatanggap, kundi yaong gumagawa ng may pag-unawa. Hindi lahat ng nag-aayuno ay tumatanggap ng gantimpala, kundi yaong nakaunawa kung para saan ang kanyang sakripisyo. Ang fiqhi ay hindi para lang sa masisipag, kundi para sa senserong nagnanais umabot kay Allah. Inihiling po namin kay Sheikh Salman Hassan na pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at bigyan tayo ng kanyang pangwakas na paalala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum po sa lahat ng makinig. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay lagi sa atin at lagi niya tayong pangalagaan. Gayon din, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gantimpalaan sa anumang oras at tanggapin ang ating mga ibada na ginagawa para sa kanya at maging maging tama ang ating layunin sa lahat ng gawain pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, Gayon din mga kapatid sa pananampalataya. Sheikh, umihingi po ako ng paumanhin. Baka bago po tayo magtapos, bago po magka-Faratul Majlis, may humahabol po ng katanungan sa live. Isang katanungan lang po. Baka po mabigyan ng linaw. Fine. Okay. Basahin ko po ang galing po kay Ange LG. Opo, kung nandiyan po sa live. Okay po. Makinig po kayo sa kasagutan. Malinaw ng kasagutan ng ating tagapagsalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding po sa dhikr, tasbih during salah, maaari po bang tapusin na ang sala pagkatapos magtaslim kapag nakaramdam ka ng tawag ng kalikasan o kahit yung alam mo mautot na po upang di po maputol ang sala? Paano yung tanong niya, Guru? Ibig sabihin nun, maaari pa bang pagkatapos ng sabi niya, okay, ibig sabihin nun, kasi ang sabi dito, maaari po bang tapusin ang sala pagkatapos ng taslim kapag nakaramdam na okay. Kung gayon, ang short na katanungan nun, pagkatapos ng taslim, pwede na bang umalis kasi nga po, napupunta po siya ng palikuran sa CR. Emergency po. So hindi na po magtasbih. Yung tasbih, actually hindi po ito wajib. Ang tasbih, hindi po ito wajib. Pero hindi ko maalala. Napag-usapan natin siguro, natalakay natin siguro na sa sala, kapag tayo ay nakaramdam or bago tayo magsimula ng sala, ng pagdarasal, nakaramdam tayo ng tawag ng kalikasan, kinakailangan na unahin ito para hindi magambala ang ating sala. Pero kung ang pakiramdam na ito ay alam mo sa sarili mo na kaya mong tiisin at hindi magagambala ang iyong tumanina sa pagsasala, yung yung khusyu mo sa pagsasala, pwede yun, walang problema yun. At kung halimbawa, pagkatapos mo magsala, na saka mo naramdaman ang tawag ng kalikasan, dapat po malaman ng lahat na ang tasbih o yung mga adhkar ba'da sala, pagkatapos ng sala, hindi po ito obligado, ito po ay kabilang lamang sa sunnah. Kung kaya walang problema na iwanan ang tasbih o adhkar, or maaari naman na pagkatapos ng pagkatapos mo umihi o dumumi, ay magsagawa ka ng wudu at ipagpapatuloy mo ang iyong adhkar. Ito po ay walang problema. Wala pong problema ito. Wallahu a'lam. Alhamdulillah na naging malinaw po ang kasagutan sa iyong katanungan, Sister Ange LG. Okay, dumako na po tayo. Sheikh, sa pagpapatuloy ng Kafaratul Majlis, alhamdulillah, paumanhin lang po ya, Sheikh.
So yun, inshallah, gaya ng binanggit natin, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, pangalagaan at dagdagan ng kaalaman. At gayon din na patawarin sa anumang pagkakasala natin at tanggapin ang ating mga layunin na pagsamba para sa Kanya. At gayon din na papasukin niya tayo sa pinakamataas na antas ng Kanyang paraiso. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah. Ang session 21 ay isa na namang yugtong hindi natin dapat kalimutan. Opo. Ang fiqhi ay parang kompas. Kapag wala ka nito, mapapagod ka sa pagsamba pero hindi mo alam kung tinatanggap ba ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag tayong magsawa sa pag-aaral. Ang kaalaman ng tanging bagay na kapag nadagdagan, mas lalo kang nagpapakumbaba. Ako po ang inyong kapatid na nagsasabing ang pagsamba na walang kaalaman ay parang kandilang walang mitsa. May apoy pero walang direksyon. Kung gusto mo maging mabuting alipin, pag-aralan mo kung paano sinasamba ng mga propeta ang kanilang Panginoon. Ang fiqhi ay hindi lamang pag-aaral ng haram at halal. Ito'y pag-aaral kung paano minamahal ng mga propeta si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamatapat na paraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po tayong magkita-kita. Opo. Para sa susunod na yugto ng Al-Fiqh series dito lamang po sa Pioneer Legacy, Knowledge and Unity. Magandang hapon po dyan sa Saudi Arabia at magandang gabi po dito sa atin sa Pilipinas. Naway ang lahat ligtas sa anumang kapahamakan. Pangalagaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at lagi tayong gabayan tungo sa daan matuwid na landas. Magandang gabi sa lahat.